Alam nyo, sa kasaysayang natin, maraming bayani ang kilala sa pakikipaglaban hanggang sa huling hininga. Pero paano kung may isang kwento na magpapakita sa atin na minsan pala yung pagsuko ay hindi tanda ng pagkatalo kundi ng pinakadakilang kabayanihan? Ito ang kwento ni General Miguel Malvar. So habang binubuklat natin ang buhay niya, samahan niyo ako sa paghahanap ng sagot sa tanong na ito. Ano nga ba talaga ang sukatan ng isang bayani? Puro tagumpay lang ba sa giyera? O baka naman may mas malalim pa dyan? Okay, para maintindihan natin yung bigat ng huling desisyon niya, kailangan muna nating makilala kung sino ba talaga siya bago pa man maging general. Kilalanin natin ang isang anak ng Batangas bago pa man ang lahat ng digmaan. Si Miguel Malvar, taga Santo Tomas, Batangas yan. At isipin nyo, hindi siya yung tipikal na sundalo. Ang totoo, isa siyang matagumpay na magsasaka at negosyante. Yung pagkakakilanlan niya, nakatali talaga sa lupa at sa mga kababayan niya. Kilala siya hindi dahil sa galing sa pakikidigma, kundi dahil sa kanyang sobrang sipag at yung tunay na malasakit sa mga tao sa paligid niya. Pero syempre, yung ganitong tahimik na buhay hindi nagtagal. Kasi dumating yung isang tawag na hindi niya pwedeng basta-basta na lang talikuran. Yung tawag ng himagsikan. Noong 1896, nung pumutok na yung revolusyon laban sa mga Espanyol, si Malvar walang dalawang isip. Pero hindi lang siya basta sumali ha. Kumuha siya ng pera mula sa sarili niyang bulsa para bumuo ng sarili niyang hukbo. Dito pa lang makikita mo na para sa kanya yung kalayaan hindi lang isang pangarap. Ito'y isang personal na responsibilidad. Pero pagkatapos ng mga Kastila, may bago tayong kalaban. Dumating ang mga Amerikano. At dito talaga nasubok yung katatagan hindi lang ni General Malvar, kundi ng buong Pilipinas. Fast forward to 1901, isang napaka-critical na taon. Bakit? Kasi yung pinuno ng revolusyon, si General Emilio Aguinaldo, nadakip. Para sa marami, parang game over na. Ito na yung hudyat na tapos na ang laban. Kaya maraming general ang nagsimula ng sumuko. Pero hindi para kay Malvar. Habang yung iba bumibitaw na, siya yung tumayo. Siya yung umako ng napakabigat na responsibilidad na to. At naging kataas-taas ang pinuno ng hukbong Pilipino. Kumbaga, siya daang huling linya ng depensa, ang huling pag-asa ng Republika. At dahil nga hirap na hirap silang talunin si Malvar sa labanan, gumamit ang mga Amerikano ng isang napaka-brutal na estratehiya. Isang taktik na hindi sundalo ang target, kundi yung mga ordinaryong Pilipino, yung mga kababayan niya. Ang tawag dito ay reconcentration policy. Simple lang yung plano pero grabe sa lupit. Sa pilitang ikukulong ang mga sibilyan sa mga kampo. Bakit? Para putulin ang lahat, pagkain, tulong, impormasyon, para sa mga gerilya ni Malvar na nagtatago sa kabundukan. At ang resulta? Nakakadurog ng puso. Yung mga kampo, naging pugad ng gutom at sakit. Libo-libong Pilipino, mga bata, babae, matatanda, ang namatay. Hindi dahil tinamaan sila ng bala, kundi dahil sa kolera at matinding gutom. Kitang-kita ni Malvar yung pagdurusa ng mga kababayan niya. At dito na nga, sa gitna ng lahat ng pagdurusang to, dito na hinarap ni General Malvar ang siguro'y pinakamahirap na desisyon sa buong buhay niya. Hayun! Dalawang pagpipilian lang ang nasa harap niya at parehong mapait. Sa isang banda, ituloy ang laban para sa kalayaan, pero kasabay nito panonoorin niya lang na maubos ang mga kababayan niya sa gutom? O sa kabilang banda, isuko ang sarili at ang laban para lang maidigtas yung mga taong isinumpa niyang proprotektahan? Grabe no? Ikaw kung ikaw yung nasa sitwasyon na yun, ano kaya ang gagawin mo? Noong Abril 16, 1902, bumaba si General Miguel Malvar mula sa kabundukan at sumuko. Pero linawin natin, hindi ito dahil sa takot o pagod. Isa itong desisyon ng ugat ay pagmamahal. Pagmamahal para sa mga taong sobra-sobra na ang tiniis. At dahil dito, siya ang huling general na Pilipinong sumuko sa digmaan. At dito tayo bumabalik sa tanong natin sa simula. Yung kwento ni Malvar, binigyan niya ng ibang kahulugan yung salitang bayani. Pinakita niya sa atin na ang tunay na kabayanihan hindi pala laging tungkol sa panalo. Minsan, tungkol ito sa sakripisyo, tungkol sa kakayahang piliin ng kapakanan ng iba bago ang sarili. Yung desisyon niyang yon, isang aral na napakahalaga pa rin hanggang ngayon.
Sa mga buhay natin, sa mga komunidad natin, sa bansa natin, paano natin maipapakita yung kabayanihan na inuuna ang kapwa? Yan ang tanong na iiwan ko sa inyo para pagnilayan.